Alam mo ba na 30 sa 50 pinakamayaman sa Pilipinas ay Chinoy? Bakit sila ang pinakamayaman? Alamin natin yan sa Bahay Chinoy. Halika sa Maynila! Itinatag noong 1999 ng kaisa para sa kaunlaran. Ang Bahay Chinoy ay tahanan ng kaisa Angelo King Heritage Center. Si Angelo King ang lolo ng sikat na si Angie King. Matatagpuan ito sa kanto ng Anda at Cabildo Street sa Intramuros, Maynila. Ito ay nagbubukas ng alas 10 ng umaga at nagsasara naman ng alas 4:30 ng hapon. Ang layunin nito, ipakita ang kontribusyon ng mga Chinoy sa kasaysayan, kultura at pag-unlad ng Pilipinas. Mula sa mga sinaunang mangangalakal hanggang sa mga modernong bayani, dito natin makikita ang kwento ng pagsasanib ng dalawang lahi. Sa loob ng museo makikita ang mga galerya na may life-size dioramas, bihirang mga larawan, mga antigong gamit, maagang ugnayan. Ang galerya ng maagang ugnayan, pinakikita ang pagdating ng mga inchik sa Pilipinas bago pa dumating si Magellan, Parian at panahon ng Kastila, kung saan itinira ang mga inchik sa hiwalay na komunidad, ngunit patuloy silang nakipagkalakalan at nag-ambag sa lipunan. Rare spices and gold would also cross the Pacific and reach the Americas in 4 to 6 months. Hapon, Malaysia. Galerya ng buhay sa Binondo noong 1800, mga eksena ng kalakalan, tahanan at kasaysayan ng mga mestisong Chinoy. Martyrs Hall, parangal sa mga Chinoy na lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas, kabilang sina Corazon Aquino at Jose Rizal. Chingban Lee Porcelain Gallery, koleksyon ng mga porselanang inchik mula ika-10 hanggang ika-17 siglo na nahukay sa Pilipinas. Hindi lang ito museo, isa itong salamin sa pagkakakilanlan. Makikita rin ang mga dokumento ng kasal ng mga inchik at Pilipina, mga baptismal records at mga kasangkapan sa bahay na may impluensyang Chinoy. May hologram presentation kung saan maririnig ang kwento ng isang Chinoy. Hokkien. 来到我此制造教主李宋的地方上海。I am Chinese. I docked on the shores of these islands I only knew as Luzon. Galing magsalita nito, apat. Ako ay Chino. Dumawang sa mga pulong ito na kilala ko bilang Luzon. Sakay ng aking sampan upang mamalakad. Marami pang dumating sa mga na nagsasalaysay ng kanilang pag-angkop sa lipunang Pilipino. Ito nga at ang lugar na ito rin ay maaaring pasyalan ng mga persons with disabilities. Heto ang kaibigan kong visually impaired na si Julius. Ang huli at paborito ko ay ang mga kilalang Chinoy at kung ano ang mga naging ambag nila sa bansa sa bawat larangan na napili nila. Sa bawat sulok ng Bahay Chinoy, mararamdaman mo ang kwento ng pagtanggap, pakikibaka at pagkakaisa. Ang Bahay Chinoy ay paanyaya sa mas malalim na pag-unawa. Kung nais mong makita kung paano nabuo ang ating pagka-Pilipino sa tulong ng iba't ibang lahi, ito ang lugar para sa iyo. Balik tayo sa usapin na bakit napakaraming mayaman na Chinoy. Sa totoo lang, kabilang tayo sa mga nagpayaman sa kanila. Hindi dahil sa bumili tayo o sinuportahan natin ang negosyo nila, kundi dahil sa pagpapalaki sa kasabihan na, anak, mag-aral ka ng mabuti para paglaki mo ay makahanap ka ng magandang trabaho. Habang ang mga Chinoy naman ay, anak, mag-aral ka ng mabuti para paglaki mo ay mahahawakan mo ng mabuti ang ating negosyo. Nakita mo na ba ang pagkakaiba? Ngayon, nasa sa inyo na lamang kung handa ninyong tanggapin na ang minsang nasa ilalim na sanglay, minsan ang isang tindero at ang minsang minaliit sa aklat ng Noli Me Tangere. Wala pa ring pinagbago rito, Augusto. Ang mga pobreng tindero ay ganun pa rin ang pamumuhay hanggang ngayon. Ay ang mga taong bumubuo na ngayon sa ekonomiya ng Pilipinas. Like, share, and subscribe para sa mas marami pa nating saysay sa ating kasaysayan.